Hello po, magandang araw. Ayan, today is Saturday. Kailan ba kami pumunta dito? Monday. So, meron kaming 6 days na. So, nung mga nakaraang araw is naghukay, pinahakot po yung mga lupa. Tapos, ayan, nagpapabricate na sila para sa poste po ng ating para sa mga columns. Ayan, posting bakal. So, ang diskarte ng team, lahat po ng bakal, na-assemble na nila. Tapos, sabay-sabay itatayo, sabay-sabay bubuhusan. Kaya hindi pa kami nagpasok dito ng materyales, bakal pa lang. Para meron din po kami pupwestuhan ng mga materyales once na kailangan na talaga. Para hindi rin po mahirapan ng team. Actually, sa kabilang side to. So, kailangan namin ingatan yung side na to. Kung magkaroon po ng mga kalat basura, kailangan po namin linisin para hindi rin po magkaroon ng problema sa kabilang side. Okay, go! So, nagpuputol pa rin po ng bakal, tapos nag-a-assemble. So, meron na silang nagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na po yan. Tapos, meron po mga parilya doon. Ayan siya. So, pagdating po sa renovation, dito sa unit nila, ma'am, is kami po ang bahala sa mga materyales. Kasi busy sila may trabaho. Pero pagdating po sa mga tiles, pintura, accessories, sila po ang bahala dyan. Sila po ang mamimili. Pero yung mga hardware materials, kami po ang bahalang mag-asikaso. Ayan. So, mas maganda rin talagang yung mga bakal natin, mga poste natin, kasado na yan para maayos na yung kanilang pagtatrabaho, tuloy-tuloy. Saan tawag ka? So, guys, tingnan nyo to. Dapat ganito ang trabaho para hindi naman natin sinasabing para maging mabilis po yung trabaho. Pero kasi ito yung sistema. Kumbaga, nagpahukay ka, tapos pinahakot mo yung mga lupa para maging malinis ang area, then pagtutupi po ng mga bakal. Para maging malinis na rin po doon, pagpasok po ng mga graba, semento, buhangin, malinis. Ayan, di ba? May sistema, naka-organize. So, tingnan nyo to. Ayan siya. Diba? May mga pinaputulan na bakal dito. Ayan. So, ganun po yung sistema namin. Hindi po pwedeng pagka-assemble ng bakal is tayo na agad, bubuhusan. Hindi. Sabay-sabay po nila yan ililinya. So, ito guys yung sasabi ko sa inyo na kahit po meron ng existing wall si kapitbahay, mas maganda po magpader tayong sarili. Diba? Mahiya naman po tayo makigamit ng pader ng iba. So, sila nga po meron silang pader dyan, diba? So, kita nyo yung pinaka CHB po nila hanggang siguro mga 1, 2, 3. Siguro mga 4 na patong yan. Tapos, meron silang beam. Ayan, nagtubig na. So, ayun po, since nasa
6 years na po kami, medyo gamay na po namin yung proseso ng renovation. So, ito po is naitayo na yung mga posting bakal, nabuhusan na rin po yan. Kung mapapansin nyo, parang masyadong bugbog sa bakal yung ating mga poste. Yan po kasi yung nasa plano. Ayan. Since ang client ko dito is open budget, so wala tayong titipiring na materyales. Tsaka hindi po talaga kami nagtitipid sa materyales, gawa ng hiwalay naman po kami ng labor at materials. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Sotera project po namin. Duplex po siya. So, 2 unit yan, magkabilaan. So, kumusta naman ang bagyo? Ito po yung project natin. Kumusta ang bagyo sa inyong lugar? Dito po sa amin, medyo okay naman. Konting hangin lang, tsaka malakas na ulan. Ayan. Yung buhangin wala pa, no? Eto, bago lang to. Dati pa. Ay, una pa. Maglagay ng buhangin. Wag na daw? Kasi papasok natin yung bangko. Ha, okay. Hindi, wag na kayo maglagay dyan. Dito na lang. Oo. Dali natin sa open to? Isa kanya saan? Dito rin yun. Ayan. So, maganda na ang ating weather. By the way po pala, ang ginamit namin CHB dito is 5. Makapal. Kasi po ito is naka second floor po ito. Tapos ang mga bakal natin dito is 16. Actually pwede na ang 12 pero 16 ang ginamit namin. Open budget naman po tayo dito. So ito magandang gawan kasi open budget. So, hindi mo kailangan magtipid pagdating sa materials kasi may budget. So, ito, meron na silang design dito pero magsasuggest po kami, which is, ayun, ang gusto ng may-ari, nagsasuggest din kami. Actually, kasi gusto ko rin talaga maganda, pang mayaman ang datingan. Char. Ayan. So, ayan guys. So, meron tayong asintada at meron na rin po tayong mga poste, bakal nakatayo. Tingnan nyo naman, solid na solid talaga ang pagkakagawa dyan. So actually, kalaban natin ng ulan, bagyo pagdating sa renovation, pero sa akin mas magandang umuulan. Pagdating po talaga sa renovation, extension talaga pinakamatrabaho at pinakamagastos. Kaya kung medyo malaki po ang pinaka-extension nyo, naku talagang dapat alam nyo na kung magkano aabutin. Ang presyo pa lang ng bakal ngayon, mga semento, buhang, tsaka graba, sobrang mahal. Ang CHB nga po o hollow blocks, nasa 17 pesos na, dating 12 pesos lang, diba? So, ayun, talagang hindi biro ang magpa-renovate ng isang bahay.
bangko. Hindi pala nakita, kabit natin. Ha? Kaya mo lupa eh. Hindi mo ganito. Hello po, good morning. Ayan, update tayo. Actually, ano ba ngayon? Wednesday. So, since malapit lang naman to sa Luminatansa, parang mga ano lang eh, parang mga 10 minutes to 15 minutes lang. So, update tayo. Ang unit nga po pala dito is duplex. Ayan, may katabi sila ma'am. Tapos, meron silang excess lot. So, pag nagpa-renovate kayo, dapat may plano, may permit, kailangan yan, may construction ban. Tapos, ito na yung progress nila na parang 2 weeks. 2 weeks yan. Ayan. So guys, ang kagandahan dito sa kanila, pwede mong i-extend up to 2nd floor, pero bawal 3rd floor. So yun naman. So naitayo na nila yung mga poste, may asintada na tayo dito. So I think yung bakal po is 92,000 kasama yung hakot. Tapos yung mga progress na materials na pinapasok is nasa 68,000. So yan pa lang yun ha, yan pa lang. So dapat talaga pag nagpagawa ka open budget, hindi pwedeng sakto lang o budget lang. Kasi ang extension, kung mapapansin nyo, mas matrabaho siya kumpara po sa loob. Ayan. Ang loob po kasi, itatiles mo na lang yan, lalagyan ng kisame. Unlike po dito sa extension, para kang nagtatayo ng isang buong bahay. Lalo na to, kung mapapansin nyo, parang mas malaki pa yung extension kesa po dito sa existing. Ayan o. Okay. Ayan. Ayan. So, binabaklas na yung mga pamorma. Kasi ililipat naman yan sa kabila. So, ganun ang diskarte namin. Hindi kami bumibili ng sobrang daming kahoy. Kasi pagdating ng araw, parang pagkatapos ng renovation, wala nang paggagamitan. Kaya po, ang nangyayari, lipat-lipat lang ang ating mga forma. Ayan. So, dito rin guys, nagsariling pader din po tayo dito. Kami as contractor, hindi po namin ina-advise yung porket may pader ng kapitbahay is hindi na kami magpapader. Actually, yung iba kasi nga bawas trabaho na, pero maling ano po yun. Mas maganda lagyan nyo ng sariling wall. Ayan. So, dito nga po pala, since nagkakaroon siya ng gap at papasukan pa po ng mga tubig, mga daga, ipis. Actually, yun din naman pala ang ginagawa nila. Binubuhusan ng semento. Ayan po.
So again, hindi po kami muna gumagalaw sa loob. Extension po muna ang uunahin. Dito wala namang problema kasi yung may-ari, hindi naman siya nagmamadali. Lalo na itong bahay niya is malaki. Malaki ang sukat. Ayan. So, magbubuhos para sa mga poste. Ayan.